Basahin nga natin itong komentong ito, no? Bigyan natin ito ng magandang discussion. Magkaroon tayo ng paglilinaw sa kanyang mga komento para nang sa ganon, tayo ay hindi ma-stress sa mga ganitong mga komento. Basahin natin. Payong kapatid Mr. Owen, basahin mo na lang ang Bible. Huwag mo na lang ipaliwanag. Hindi ka pa magkakamali. Kung ano lang yung nakasulat, yun lang basahin mo. O, di ba? Na kung saan itong mga komentong ito, huwag na raw magpaliwanag para hindi magkamali. Tanungin ko po kayo mga kapatid, sa lahat ba ng nangangaral ngayon, hindi sila nagkakamali? Tanungin ko po sa inyo, ano? Kaya ako po, inaamin ko sa akin sarili, hindi ako magkakamali dahil ang aking sinasabi salita ng Diyos. At wala akong aral na mula sa akin. Hindi ako nagtuturo na mula sa akin. Kaya natitiyak ko na hindi ako magkakamali sapagkat yung aking babasahin mga salita ng Diyos. Kaya doon po tayo pagkakaiba. May pagkakaiba po tayo sa ibang nangangaral na kung saan ay nangangaral sila, binabase nila sa sarili nilang karunungan. Di ba? Ang sabi ng Aklat ng Kawikaan, huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Ito po'y mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ibang salin, basahin natin. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. So yan po ang ating magandang bagay na naiintindihan natin ngayon. Kung magkakamali ka sa iyong pangangaral at pagtuturo, ay kung nanggaling yun sa sarili mong kaunawaan, karunungan, magkakamali ka po talaga. Pero dito po sa nagkomentong ito, para bang ang ating mga sinasabi ay may mali. Tandaan po ninyo, hindi ako nangangaral nagtuturo na mula sa aking aral. Never ako nagturo mula nung binuksan ko ang channel na ito. Ako po ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsasalita na galing sa aking karunungan. At hindi rin ako nagsasalita kung ako man ay may sariling kaalaman. Kundi ang aking sinasalita ay mga salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi na ba ipapaliwanag, magbasa na lang tayo ng Bible, ng kasulatan. Tanungin ko po sa inyo, marahil o karamihan, marami sa inyo ang hindi nakakaunawa. Kung hindi ito ipapaliwanag do sa inyong binabasa, tanungin ko po kayo, naiintindihan ba ninyo, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? May isasagot ko, 1 to 10, kalahati doon lang ang nakakaunawa. At yung kalahati doon, karamihan ay hindi nakakaunawa. Kaya dito, doon sa kalahati na hindi nakakaunawa, tutulungan po ko po kayo. Kailangan po ipaliwanag ang kasulatan. At ito ibabase natin sa banal na kasulatan. Kailangan ba may magpaliwanag kung hindi mo naiintindihan ang kasulatan? Opo. At ito po ang ating isasagot. Ito po ay ating matutunghayan sa mga nangyari at naganap sa panahon po ng mga gawa. Uumpisahan natin dito po sa panahon po ni Felipe at doon sa Eunuch. At ganito po ang nangyari na kung saan ay may nagbabasa po ng banal ng kasulatan sa aklat ni Isaiah ay hindi kayang unawain niya yung kanyang binabasa. Kaya nagtanong kay Felipe na kailangan ipaliwanag sa kanya. Ito, basahin na natin. Mga Gawa 8:26. Datapwat, nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon. At narito, ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapahamalan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kaniyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisamak sa karong ito. At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta
at sinabi, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Yun po ang tanong ni Felipe. Tuloy natin ang pagbabasa. At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa akin sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Dito po sa talatang ito, iintindihin natin, no? Nagtatanong po yung isang eunuch o yung bating, na kung saan ay tinanong ni Felipe, nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Balikan natin yung 30. Sabi po dito, naunawaan mo ba ang iyong binabasa? Yan po ang tanong ni Felipe doon sa bating. Anong sagot po ng bating? Ay ito po yun, So babasa tayo ng ibang salin para mas maintindihan po natin. Ito po ang sagot ng bating o ng eunuch. Sabi po nung opisyal pa ho ito sa ibang salin. Sumagot ang opisyal, hindi nga Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Di ba? Kailangan po ba may magpaliwanag? Katulad po, binabasa po yung aklat ni Propeta Isaias nitong isang opisyal na ito na tinatawag na bating o eunuch. Malinaw po ba sa inyo ito? Sabi dito, nung bating, inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ibig sabihin, para ipaliwanag yung binabasa niya. Tuloy natin sa 32. Ito ang bahagi ng kasulatan ng kanyang binabasa. Di ba? So, ibig sabihin, yung kanyang binabasa ay hindi niya kayang maunawaan. Kaya ang sabi po dito sa 31, maunawaan daw lang niya kung may magpapaliwanag. Malinaw naman po dito. Ito, highlight po natin ha. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Katulad po nitong mga komento na ito. Brother Owen, wag mo nang ipaliwanag para hindi ka magkamali. Ako ba'y nagpapaliwanag na ayon sa aking karunungan? Di ba't hindi? Karamihan dito, marami nagpapasalamat. Bukod lang dito talagang kung mababasa po ninyo ang comment nito, ay talagang may stress po kayo. Sa daming nalalaman, ang dami niyang alam sa kasulatan, pero hindi naman yata niya naunawaan. Yun ang problema. Nagbibigay ng ibang interpretasyon, nagbibigay ng ibang kahulugan. Kaya nga po nagkakaroon po ng pagkalito ang tao kasi walang paggabay ng Santong Espiritu sa isang taong bumabasa. Kaya kailangan meron pong pumapatnubay, tumutulong para maunawaan. Tulad po nito, sinabi niya, para hindi na raw magkamali, wag ko na raw ipaliwanag. Ay ganon po ba ang dapat natin gawin? Katulad po nito, kung hindi na ako magpapaliwanag, di tatahimik na lang ako. Di ba? Pero kailangan ko ipaliwanag kasi ito yung bagay na hinihingi ng ilan na makaunawa sa banal na kasulatan. Katulad po nito, opisyal na ho ito, hindi pa nga ho nakakaunawa ng mga banal na kasulatan. Kaya si Felipe, di ba, inutusan ng Panginoon sa pamagitan ng anghel na ipaliwanag yung mga binabasa ng isang opisyal o ng eunuch o noong bating. Malinaw po ba? Katulad po nito, kung hindi talaga siya makakaunawa, tutulungan natin siya. At kayo rin. Katulad po nito, may mga ganito pang komento siya. Tulungan na natin siya, Sabi niya, itong may highlight na pong si Kristo hindi nagsalita sa Bible na siya ay Diyos. Ngayon, kayo po ba may nabasa na si Jesu Kristo ay nagsalita na siya ay Diyos? Ang sinasabi niya, wala daw mababasa sa Biblia. Wala daw mababasa o hindi raw nagsalita si Kristo. O si Kristo hindi nagsalita sa Bible na siya ay Diyos. Di ba? Hindi ba nga ba nagsalita si Kristo? Nasusulat ba yon? Nasusulat. Babasahin natin. Meron pong ganyang pangungusap na si Kristo po ay nagsalita na siya ay Diyos. Di ba? Katulad nito, mga nagko-comment. Di ba? Ibabato sa atin. Wala kang mababasa niyan. O kaya naman, hindi nagsalita si Kristo na siya ay Diyos. Di ba? Ngayon, kung tayo nagbabasa, hinahanap natin sa bawat version. Kasi marami mga version di ba?
Hindi ko yung gawa-gawa. Yung mga version na yan. Kaya hahanap po tayo. Tingnan natin. Kung wala nga mababasa o hindi nga ba nagsalita si Kristo na siya ay Diyos, meron po. Meron po tayong mababasa na mismo si Jesucristo, sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Ito po, patutunayan ko po sa inyo. Kasi naghahanap po tayo ng mga kasulatan para maipaunawa ito sa atin, mga kapatid. Ito, babasahin ko po para sa kanya, para sa inyo na rin po, mga kapatid, kung hindi pa nyo ito nababasa, na yung sinabi ng isa nitong nagko-comment sa atin, ni hindi raw nagsalita si Kristo na siya ay Diyos. Ito po ang ating ibibigay na talata na mababasa natin sa banal na kasulatan. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma 14:11. Unawain nyo itong babasahin natin para tayo ay hindi matulad sa mga taong nanggagaling-galingan, ng dudunong-dunungan, di ba? Kahit napakagaling niya magbasa, magbigay ng mga interpretasyon, pero ang layo naman ng kahulugan, ililigaw ka niya. Katulad natin. Sasagutin natin itong tanong niya. Na si Kristo daw ay hindi nagsalita na siya ay Diyos. Ito po, Roma 14:11. Basahin natin. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, tandaan po ninyo nakasulat na pala. Babasahin mo na lamang. Ito ang sabi, ako. Sino ba yung tumutukoy na ako? Si Kristo yung nagsasalita, di yan. Sabi niya, sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang Panginoon na buhay. Tama po ba? Kasi nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo, di ba? Kaya sinasabi dito, ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Di ba yan? Sinabi niya. Kaya nga po, lahat ng tao, darating ang panahon, kasi yung mga iba hindi kinikilala si Kristo ay Diyos. Naku, darating ang panahon, luluhod sila, kikilalanin mo, tatawagin mo siyang Diyos. Yung ngayong mga iglesia nagsasabi, si Kristo ay tao lang. Ayan, darating ang panahon, luluhod yan ng mga iyan. At magsasabi at kikilalanin nila na si Jesucristo ay Diyos. Ayan, kaya nga sinabi niya, akong Diyos. Kasi hindi natin naiintindihan at naunawaan na si Kristo ay may pagka-Diyos. Kaya doon sa iba, sama ng sama sa mga reliyon, kayo rin po yung magbasa. Ay sinabi ng inyong puno, huwag kayong magbabasa ng inyong Biblia. Ang magbabasa na lang daw yung puno. Ay di siyempre, ang sinusunod nyo, yung puno ninyo. Ang ating puno, ang ating pastor, si Kristo, siya ang ating susundin, siya ang ating paglilingkuran. Kaya darating ang panahon, kahit hindi mo siya kinikilalang Diyos, darating ang panahon, sa panahon ng paghuhukom, luluhod lahat ng tuhod at magdideklara na si Jesucristo ay Diyos. Wala kang magagawa, kundi aminin mo na si Kristo ay Diyos. Ito kaibigan, sinabi mo, si Kristo hindi nagsalita sa Bible na siya ay Diyos. Yan po. Pinakita ko po sa inyo. Tandaan nyo itong Roma 14:11. Version po ng ASND, ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon. Si Kristo po yun, na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao. Kaya kung ayaw mong kilalanin si Kristo na siya ay Diyos, kaya dito pa lang sa nakasulat, sinasalita na niya na siya ay Diyos. Yan. Malinaw po ba para sa ating lahat? Sana po kung kayo nakaunawa sa ating pag-aaral na ito at naging dito sa ating nagko-comment, kayo po ba ay nawala ang stress? Naliwanagan po ba kayo? Di ba? Napakaganda na naaalis yung stress. Di ba? Kahit ikay comment na ng comment, tagtaran mo kami ng comment, ikaw ang may stress kasi hindi mo pala naunawaan ang kasulatan. Kaibigan, marami kang mga komento na dapat sagutin pero hindi kami may stress kasi alam namin na ang isasagot sa inyong mga tanong. At ang inyong mga tanong ay ang layo sa mga dapat sagutin. Kasi nga po, bakit kami sasagot sa mga bagay na ang inyong itinatanong o nagko-comment ay hindi naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo? Kaya kaibigan, payo ko lang sa iyo, makinig ka ng mga aral at turo ni Kristo, basahin mo, humingi ka ng tulong at awa
sa ating Panginoon Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang Santong Espiritu na magbigay sa iyo ng pangunawa. Kasi ipapaunawa ito sa iyo yung lahat ng katotohanan. Ituturo sa iyo ng Banal na Espiritu ang lahat ng katotohanan na yung mga aral at turo ay manggagaling kay Kristo. Di ba? Iyan ang tungkulin ng Banal na Espiritu para lang mapangaralan si Kristo. Kasi po, yun ang gawain ng Banal na Espiritu. Paparangalan si Kristo. O, di ba? O, puntahan natin. Para patunayan natin na ang Banal na Espiritu ay pararangalan. Sino? Ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ito, mabigyan natin ng pangunawa ang mga bagay nito, no? Juan 16:14, pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ayan po ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Ang pararangalan po ng Banal na Espiritu ay si Kristo. O, di ba? Ay bakit? Kasi nga po, may nagsasabi, yung naman sinasabi ng ating Panginoong Kristo, galing naman din sa Ama. Ay, totoo nga po yun. Pero, yung Ama naman po, ipinagkaloob sa anak na pahamalaan. O, puntahan natin sa verse 15. Diyan tayo, ituloy lang natin ang pagbabasa. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. O, di ba? Yung kapahamalaan, ibinigay sa anak. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Lahat ng ipapahayag ng Banal na Espiritu, katotohanan, ituturo ng Banal na Espiritu para parangalan si Kristo. Yan ang dapat yung malaman, mga kapatid. At para maintindihan natin na kung saan ay magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa kasulatan. Hindi tayo malilito, hindi tayo maliligaw kung meron tayong patnubay ng paggabay. Kasi nga po, kung wala kang patnubay at paggabay ng Santong Espiritu sa iyong buhay, hindi mo kayang unawain ang mga bagay na yan. Ay katulad po nito, pinapatnubayan ba siya ng Banal na Espiritu? Tapos sasabihin niya, hindi raw nagsalita si Kristo na siya ay Diyos? Paano yan? Ay hindi yan kay Kristo. Wala yang patnubay ng Santong Espiritu. Bakit? Hindi niya kayang intindihan ang nakasulat katulad po nitong ating binabasa. O, di ba? Balikan natin yung 14. Ang sabi po dito ng ating Panginoon Kristo. O sa 13 pa, para mas maganda. Ang sabi po dito, para maintindihan natin. Pero pagdating ng Banal na Espiritu, tandaan po ninyo, ano po yung Banal na Espiritu? Siya ang tagapagturo ng katotohanan. Kasi nga po, babalik na sama ang ating Panginoon Kristo. Kaya, yung mission ng ating Panginoon Kristo, nagbigay tagubilin sa pamagitan po ng Banal na Espiritu para ang mga alagad ay magpatuloy po sa pangangaral po ng salita ng Diyos. At yung iaaral ng mga apostol, uudyukan sila ng Banal na Espiritu. Kung ano lang sasabihin ng Banal na Espiritu, hindi rin magagaling sa Banal na Espiritu kasi ang aing ituturo ng Banal na Espiritu, nanggaling yan kay Hesukristo. Ituloy natin. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan, ang sabi ni Hesukristo sa kanyang mga apostol. At ito pa ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Malinaw po. Yung ituturo ng Banal na Espiritu, hindi galing sa Kanya. Ano ang sasabihin ng Banal na Espiritu? Ang sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. O, di ba? Kaya nga sabihin nga ninyo kung kayo pinananahanan ng Banal na Espiritu, ay di magpahayag ho kayo kasi ang kulit nung iba. Si Brother Owen, hindi yan tinatahanan ng Banal na Espiritu. Kayo ang tinatahanan, ba't hindi kayo nagpapahayag? Kung gustong-gusto kayo tinatahanan. Kaya nga po, ginagabayan yung mga apostol sa panahon na yan. Ngayon, nakasulat na nga po yung mga dapat gawin natin. Ang magpapaalala sa atin, yung kasulatan. Ngayon, kung hindi natin kayang intindihin at unuwain, abay manalangin ka sa Diyos at ipapaunawa ito sa iyo. Malinaw po ba? Kaya nga kung wala tayong pangunawa sa mga binabasa natin, kasi spiritual po yan. Basahin natin ito po sa 1 Corinto 12:5. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Tandaan po, iisa lang po yung ating pinaglilingkuran. Sino yon? Ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung patnubay ng Santong Espiritu sa mga taong nagpapagamit o ibig sabihin naglilingkod,
ay ito nga po ang pinaglilingkuran natin yung Panginoon laang natin. Kaya ang sinasabi po dito, iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ano yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin? Ngunit isa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ng mga ito. Di ba? Ang sinasabi ng iba, galing daw sa Banal na Espiritu. Ang Diyos nga po ang magbibigay sa atin. Ang patnubay lang po ibibigay ng Diyos sa atin yung Banal na Espiritu. Tuloy natin. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasakanya ang Banal na Espiritu upang makatulong. Malinaw po ba? Upang makatulong. Kanino? Ulitin natin. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasakanya ang Banal na Espiritu upang makatulong sa kapwa niya mananampalataya. Yan, malinaw po. Tumutulong lang po ang Banal na Espiritu para yung kapwa mananampalataya ay tulungan kung hindi ka pa nakakaunawa sa mga bagay na espiritual. So wala ka pang patnubay ng Espiritu. Kaya yung ganito po nagpapaliwanag, ipapaliwanag sa iyo kapag naiintindihan mo na yung mga aral at turo ni Kristo na natanim sa iyong puso, magre-remind na lang sa iyo ang Banal na Espiritu. Kasi naturuan ka na eh. Natanim na. Ngayon, ang udyok ng Banal na Espiritu, yung laman ng puso mo, ipapaala, nakarecord na kasi yun sa iyong puso at isipan. I-remind lang sa iyo, ipapaalala ng Banal na Espiritu, lahat ng sasabihin mo ay katotohanan, walang kasinungalingan. Malinaw po ba? Yan po. Uulitin ko, mga kapatid. Kasi nga po dito sa mga taong ito, ay wala tayong magagawa. Dahil maaaring hindi ito nagbabasa. Nagbabasa man ay hindi kayang unawain ang nakasulat. Katulad po nito, sasabihin niya, si Kristo hindi nagsasalita sa Bible na siya ay Diyos. Nabasa natin kanina, no? Ituloy pa natin ito. Ang magsasabi na siya ay Diyos, yung mga sumasampalataya sa Kanya at magpapatotoo. Papaano ka nga magpapatotoo kay Kristo kung wala ka rin patnubay ng Espiritu Santo? Paano mo rin masasabi na si Kristo ay Diyos kung hindi ka naturuan ng Banal na Espiritu? Ayan, mga kapatid, malinaw po ito. Itong unang Korinto 12:7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasakanya ang Banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Kaya nga po, maaaring ito hindi pa ito sinasamahan ng Santong Espiritu, kaya hindi pa niya nauunawaan. Kaya ngayon, kung gusto mo magkaroon ng patnubay, paggabay ng Banal na Espiritu, humingi ka sa Diyos. Ipaunawa sa iyo ang mga banal na kasulatan. At yung mga salita ni Kristo na matatanim sa iyong puso't isipan, ay di nakatanim na, nakarecord na sa iyong puso't isipan. Ang Banal na Espiritu ang magpapaalala ng mga bagay na iyong narinig kay Kristo. Kaya dapat, sinasabi ng Banal na Espiritu, huwag matigas ang ulo, sumampalataya ka sa Ama at sa Anak. Yan ang itinuturo ng Banal na Espiritu upang makatulong sa kapwa mananampalataya. Katulad po ni dito, no, sa ating pag-aaral, nagtutulungan tayo para lumago yung ating pananampalataya. Pero kung sasabihin mo, ako ay hindi na magpapaliwanag, babasahin ko na lang, maiintindihan ba yun ng mga nakikinig dito sa ating channel, kaibigan? So sana, makatulong ako sa iyo at doon sa nakikinig sa araw nito. Okay na po ba yun? Napakalinaw po nito, no? Kung kayo nakikinig dito sa ating channel, nakatulong ako sa inyo na kung saan ay lumago ang inyong pananampalataya sa Ama at sa Kanyang Anak. Okay na po ba yun? Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, ang panalangin ko po sa bawat isa sa inyo, kayo'y proteksyonan, gabayan, ilayo sa anumang tukso, panganib, maging matatag kayo sa bawat suliranin na inyong tinatak sa mundong ito. Magtagumpay tayo sa panunokso ni Satanas. Okay po mga kapatid, hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral. To God be the glory.